Ang title ta subong is about the rejected Messiah. Maghambal ka ni gani Messiah, kumbaga manluluwas savior. Kumbaga sa Jewish eschatology, kumbaga ang mga Jewish nga nagatuon parte sa last day sa end times, ang ilan ni nga term ni sa ila gani sakto nga term ni Mashiach. Kumbaga kita mo tawag na kay Jesus, Yeshua HaMashiach, kumbaga manluluwas, kumbaga pinadala, promisa sang amay para sa iyang mga katawan sa Israel. Tidrita ni kon mabalaan kung nagapaabot sila sa Misaya, kumbaga pag-abot to ginwelcome ayan nila ang ini nga Misaya nga pinadala sa ila sang amay based sa mga scroll sang kasulatan sa Old Testament. Kumbaga dito ni makita kaya nga to nga highlighted verse subong is about the rejected Messiah. Kumbaga ang manluluwas nga pinadala kag ini man nga manluluwas, kag ini nga manluluwas ang tanan gintuga paagi sa iya, kag wala sang butang sa kalibutan nga gintuga kung hindi paagi sa iya. Pero sa nag-abot ni siya, wala ni lagin baton or wala man gin baton sa mga Israelinhon sang una, kag sang subong man nga mga henerasyon. Kita makita sa Isaiah 53 verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Kumbaga no kono sa Ilonggo kono, gintamay naton siya kagin sikway, ginbatas niya ang mga pag-antos kag mga kasakit. Wala gani sing isa nga luyag magtulok sa iya, wala naton siya ginsapak, subong nga duwala gid siya kuno sing pulos. Kumbaga ini nga Misaya ginpadala gali ni sa aton sang amay. Pero samtang ginpadala sa aton sang amay, wala ta siya ginbaton. No, kumbaga gintamay, ginsikway pa. Pero samtang damor ta siya ginasikway, damor yaman ginabatas ang mga pag-antos kag mga kasaakit nga kita tani ang magpasan. Kumbaga the chastisement for our peace was upon him. Kumbaga ri sa sini nga persona. Kumbaga siya naghilway sa aton nga mga sala. Pero samtang ginahilway ta sa aton nga mga sala, imbes nga padunggan ta siya, pero ginano ta sa kuno, ginsikway. Kumbaga duwala gid siya kuno sang pulos. Kumbaga ambal sang pulong, and we hid as it were our faces from him, gintalikdan ta sa kuno. Hindi kita kuno gusto magtulok sini sa iya. Muna ang prophecy ni Isaiah, prophet Isaiah sa Isaiah chapter 53 verse 3. Ini nga mga pulong, dumdamo gid biskan magbasa tadi sa Bible sa Old Testament pa lang, dumdamo na di sa verses kung sa diin ang amay nagpromisa sang isa ka kuno ka Messiah or isa ka Mashiach or isa ka maga-deliver bala sa ila, maga-deliver sa ruler sang una nga gagahom sa ila. Kag amo man maga-deliver sa aton, hindi lang kuno sila sa political ni sa nga pagdumala, kundi spiritual man siya maga-deliver sa aton nga mga sala. No? Damo ni verse di sa Bible sa Old Testament, pero nagpudyot lang ko di sa pila ka bilog para may pagastoryahan ta subong. Kumbaga siya giniayan kag kung sang pag-abot ya anong ginhimo kuno sang mga tao sa iya. No, na Genesis 22 verse 18. Ambal ni Lord kay Abraham, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed. Agi sa mga imo mga binhi, kumbaga pagpapalain ko ang mga tao sa kalibutan ko no sa earth, because you have obeyed my voice. Sa nag-abot na ding time na naging-test na din ni Lord si Abraham, kanya i-offer sa ako ng imo nga anak nga si Isaac. Kaya mo man to gin-offer ni Abraham, kay tungod gin-offer ni Abraham, digto na test ni Lord nga si Abraham galibis kan ano yang pahimo kay Abraham tumanon gid ni Abraham kag amo ni nagambal ang Ginoo sang na ano yan na. Kumbaga sa testing of faith ni Abraham na fulfill yan, overcome ya. Ano ba ni Lord, paagi sa imo mga binhi ang tanan nga nasyon sa kalibutan akon nga bulahan, i-blessed ko. Ari pagid isapkid ka verse ko sa diin ang Ginoo nagambal sa iya nga mga pulong sa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Kumbaga ang Ginoo kuno mismo maghatag sang isa ka sinyales. Pagiman sa sini nga Misaya,
Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Kumbaga, ang isa ko no ka babae, ang isa ko no ka virgin, magabusong, kag maga bata, sang isa ka bata nga lalaki, kag kuno iningalanan Emmanuel. Matthew chapter 1 verse 23. Behold the virgin, arigin luwat pagid sa Matthew. Behold the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God is with us. Kumbaga sang time na dik, sang natukiban ni Jose Joseph nga si Maria, gabusong, anak yan ni nga, bulagan. Kasi siyempre si Maria nagbusong, nga wala pa sila di makasal, nga pinsan ni si Joseph, paano ni siya nagbusong kay wala ko man siya matandog. Sang anak na siya bulagan, gimpadamgo ya sa sang anghel siya nga damgo, hindi ina pagbulagi kay ginabusong ni Maria halin sa balaan nga Espiritu Santo. Kay siya ang maga-deliver sang tanan nga tao sa ilang nga mga sala. Kumbaga ini nga bata kuno tawgo naton Emmanuel nga silingon kuno God is with us. Ang Ginoo kuno o ng Dios kaupod naton. Daniel chapter 7 verse 13 to 14 ay kumbaga si Daniel na naman nakakita naman sa sang planhawon. I saw in the night visions, and behold with the clouds of heaven there come one like a son of man. Nakita ko nga daw anak sang tao. Kag ini nga anak sang tao refers to sa kay Lord Jesus Christ. And he came the ancient of days, nagpalapit sa kuno sa ini nga naga-exist na sa ginsuguran pa, ancient of days, which is refer to God the Father. And he was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Kumbaga sa vision ni Daniel, ini nga Misaya nakita kong anak sang tao, which refers to the Lord Jesus Christ, nga nagpalapit siya sa atubang sang isa sa naga-exist na daan sa unang ang mga panag-on, ancient of days, which refers to the God the Father. Kaya ginhatag sa iya ang dominion, ang pagdumala sa tanan nga tao, nasyon, rasa, sa bilog nga kalibutan. Kumbaga dumdamo verses nga gapamatuod nga wala pa mapakatao si Jesus ginpromisa sa sang amay sa mga tao sa una sa Israel, sa mga subong man sa mga katawan sa aton, subong. Jeremiah Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6. Pila lang ni ka verses ang akon ginkuha kay dumdamon siya sa Bible gid. Nga nagapamatuod gali nga gapaabot sila sang isa ka Messiah or Savior or manluluwas. Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6. Behold, the days are coming, magaabot ang adlaw, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he will reign as king and act wisely, and do justice and righteousness in the land. In his days Judah will be saved, and Israel will live securely, and this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness. Kumbaga ano ko nambal ni Jeremiah, nakisang iyagin prophesy, kag magaabot ko ang adlaw hambal sang Ginoo nga sa halin sa linyada ni David may magtuhaw, or sa kapuapuhan kuno ni David nga may magtuhaw nga isa ka magarin magadumalar nga may gugma kag may kaalam kag may katarungan. Kag sini kuno kumbaga yan yung pangalan tawag naton is the Lord our righteousness, o kung sa translation ganyan sa Hebreo na Jehovah Chidkino or Jehovah Makadish, ay Chidkino siguro kay Makadish gali sanctifier. Kumbaga damo verses sa Bible nga nagapamatuod nga ang amay gali sang una pa yan nagpromisa na sang coming Messiah. Kumbaga Messiah blang nga inugpadala sa pag-deliver sa una sa mga Israelites kag sa subong nga mga tao sa ilang mga sala o kung sa aton nga mga sala, no? San one kuno nga tabo, no? Mga kinanglan kuno mga Israelites sang Messiah. Kasi una ni ang mga Hudyo, no, ang mga tao ni sila nga pinili sang Ginoo. Kumbaga sa ilang nga pagpati ini nga Messiah magaluwas bla sila sa pagdumala sa una sa mga Romanhon nga nagagahom sa ila. Kaya after to sang na sa mga harianon, ang ini nga kingdom, ang Jerusalem, ang Israel gen
sakop sang mga Romanhon. Kag amo to ang nagdumalar sa ila. Tiyan mo na, gapaabot sila sa isa ka manluluwas. Kumbaga, ini nga misaya, amo ni ang ma-deliver sila sa gahom, sa ruling bla, sa pagdumala sa una sa mga Romanhon. Kag sila nga pagpati, ini nga misaya kuno military figure ginisaya. Gasakay ginisaya kuno sa kabayo, kag may mga armas, kag may mga shield. Kasi siyempre, baldan sila to sa scroll to, sa kasulatan sa Ginoo nga alin sa linyada ni David, kag alin ni kuno sa linyada ni David ini nga misaya or manluluwas nga amo ang maga-deliver sa ila to sa kamot sa Roman Empire. Kag iba na nagapati nga ini kuno nga misaya amo man kuno si Moses sa una sang time nila. Sa Jewish eschatology, ang term ni nga Mashiach or Messiah naga-refers ni sa future Jewish king nga amo ning maga-deliver sila sa paggahom sang Romanhon. Kag ini nga Jewish king alin isa sa linyada ni King David. Amo na sa una gapaabot sila mo kasi siyempre alin kabay si David hari. Ting napaabot sa una to nilang Messiah dapat ini kuno gasakay sa kabayo, warrior, may shield, kag amo ang maga-deliver sila sa kamot sang amo na sa Jewish eschatology ang ila sa una ginapatian based sa sinulatan sa Old Testament. Magambal ka gani Jewish eschatology amo ni sila ang mga nagatuon sa last days or sa end times, sa future, matabo sa future amo ni ilag natun-an based sa promises ang Ginoo sa Old Testament. No, nagapatis lang ako mag-abot ni kunong Messiah, patindugon liwat or i-rebuild liwat ang ini nga templo sa Jerusalem, kag siya ni kuno ang magapauntat sa gira. Pero subong gapabot man tao subong kay ang third temple subong daw patindugon man liwat. Kasta subong dumdamo mga Hudyo nga nagapati nga ang Messiah wala pa kaabot. Kumbaga ini kuno nga Savior ang Mashiach wala pa kaabot. Amo na nga subong dumdamo Hudyo subong nga nagapaabot sang ilang nga Messiah. Amo na sila ang mga Orthodox nga mga Hudyo. Kumbaga, nagpaabot sila sa una Messiah, sangin padala na ni sang amay si Lord Jesus, wala nila gin-welcome. Kaya para sa ila, ini nga Messiah or ini nga si Jesus para sa ila, stumbling block. Kumbaga, kasandaran. Igapaabot kami diya sang Messiah or manluluwas nga alin sa linyada ni David kag warrior. Pos padala niyo sa amon, papatiho niya kami ang amon Messiah, ya, anak lang ni Jose kag Panday. Amo gini sa una para sa ila si Jesus niya bato nga kasandaran kag amo ni nga wala nila to gin patihan sa una sang time nila si Lord Jesus Christ. Amo na grabe man sa una ang bira ni Jesus sa mga pari, sa mga Pariseo. Nya kung tutuod gid nga sumulunod kamo ni Moses tani ginapatihan nyo ko subong. Ang nasulat ni Moses parte tanan sa akon. Kaya tungod kay wala ka mo gapati sang pag-exist ko di sang pagpakatao ko, it means gapamatuod nga wala man ka mo gapati sa sinulatan ni Moses. Amon so nambal ni Lord Jesus sa mga Pharisee. Di ba amo na to nagpaabot na to sila sang Messiah. Kaya para sa ila amo ni kuno ang Messiah ang maga-deliver sila sa paggahom sang Roman Empire. Kasi ang time na di Roman Empire na din gagahom. Sila ni Herodes Antipas, Herodes Archelaus, kumbaga dumdamo na di. Sila ni Pontius Pilate, sang time to Governor Manila. Pero sa nag-abot kuno ini nga Messiah or nag-abot si Jesus, ano kuno natabo? John chapter 1 verse 46. Sang si Felipe nakita nila si Jesus. Pag si Peter nakita nila si Jesus. Yung pangita nila ilaw pod. Isaya ka upod na din yung pangita si Nathaniel. Ano ang bali ni Nathaniel? Ang bali Felipe kay Nathaniel. Nya nakita na namon ang Messiah. Amo na ni siya gali ang ginhambal to sa mga kasulatan ni Moses. Ano ang bala din ni Nathaniel? Kumbaga may maayo lang nga butang nga naghalin sa Nazareth. Kasi Jesus kabay halin sa Nazareth. Tamo to ambal ni Nathaniel, may maayo lang nga butang nga naghalin sa Nazareth. Kumbaga pag sugid siya ni Felipe, do wala igadayon gin patihan, kumbaga do hindi sa excited. Harapagid. Mark chapter 6 verse 3. Ambal sa mga tao sa una, sa si Jesus ga perform milagro ga pangwali sa kingdom sang Ginoo. Ambal nila de, is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James, Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters serve with us? And they took offense at him. Nya mo ni sang di ba amo man sa gani ang Panday. Amo sang anak ni Maria, ang utod ni Santiago kag ni Jose kag ni Judas kag ni Simon. Di ba yang utod nga bahyari padigani sa aton. Kag wala nila gin patihan si Jesus. Kay para sila ya gapabot kami manluluwas tapos padalaan nyo kami diya. Panday lang ang manugwali.
muna sang time to ni Jesus nga damo wala gyud nagpati kay Jesus, even though nga si Jesus ang fulfillment sang mga kasulatan ni Moses, dumdamo galing ang wala nagpati sa iya. Luke chapter 4 verse 29. And they got up and drove him out of the city and led him to the brow of the hill on which the city had been built in order to throw him down the cliff. Kumbaga sang time naman na di, sang ginbasa naman na din ni Lord Jesus, kaya sang time sa iya natuka ang pagbasa sang scroll nga suno man sa kasulatan ni Prophet Isaiah, nga kumbaga nagambal si Jesus nga ini nga kasulatan na fulfill subong adlaw. Nagbasa na si Lord Jesus niya, ginpadala ako sang Ginoo sa pag set free sa mga ginapigos, sa pagluwason sa mga tao silang masala kag sa ilang mga ginabatyag. Pero wala na din nila ginpatiya sa nagambal si Jesus na fulfill ni subong ang kasulatan ni Prophet Isaiah. Te ang ginhimo nila de, ginano nila si Jesus, din dakop nila kag butang to ni ano nila to do itiklod patani nila sa pilas. Ang ilang syudad naka ara sa babaw sang bukid o sa banglid. Isang nagambal si Jesus para sa ilang ginambal ni Jesus blasphemy. Nya tao ka lang mambal ka nga ikaw ang gin-fulfill na kag ikaw pa ang Dios. Kumbaga John 1:1 pagitari dumdamo na din nga mga verses kung sa diin nagpaabot sila Messiah, anay nag-abot ng Messiah ilagin reject, ilagin deny. Nagpaabot sila kay Jesus pero wala nilagin welcome or ginbaton ang pinadala sang amay. Matthew chapter 8 verse 23. And behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they implored him to leave their region. Kumbaga nagabot pagid ang din nga time nga sang si Jesus may gin cast out na di nga isa ka taho na di nga nag-istar sa mga lulubngan, kag dumdamo na di nga malain nga espiritu ang naga-istar sa sini nga taho. Sa nagpakitluoy na di ang mga malain nga espiritu nga ara sa sina nga tawo nagambal sa Jesus, Lord o Jesus, anak sang Dios, nya husgaran mo na kami blang nga wala pa nag-abot ang tion. Nya kung pwede ipasayloha lang kami to sa mga baboy. Hindi kami ani pagsiluti nga wala pa mag-abot, hindi pa ni perfect time sa pagsilot sa amon. Kumbaga pasayloha kami to sa mga panong sang tawag ni baboy. Sang nag-ayo na naman ning tao ay nadula na to siya mga espiritu nga nagaposes sa iya. Imbis nga malipay ang mga tao sa sina nga lugar, sa kahadlok nila ano kuno ang balila kay Jesus, nya basi pwede maghalin ka lang di sa amon. Kinakulbaan sila. Pangimo ang mga milagro ni Jesus pati pagsaylo sa mga malaing espiritu sa mga baboy, imbis nga pasalamatan nila ang Ginoo nga nag-deliver sa sina nga tao, kag ginayo sa sina nga mga demon possess, sa mga espiritu nga ga-possess sa iya, gintabog pa nila si Jesus nya pwede halin ka lang diya sa amon. Kumbaga gin-reject naman na din nila. Sang si Juan pagid, pinakabaskog nga propeta sang Israel, ang pinakaulihi nga prophet sa Old Testament nga na-fulfill sa New Testament, si Juan Bautista. So nagpangduwa-duwa sa Matthew chapter 11 verse 8. If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in king's palaces. Kumbaga si Lord Jesus na di ang nag-deliver sa sininga tinaga. Kaya nagduwa-duwa na di siyang na-priso na di si Juan, din pa priso na di sa ni Herodes. Nag-abot ang time nga si Prophet John, si Juan Bautista, si John the Baptist, kuno nang duwa-duwa. Nagsugo sa sangyang mga sulunod niya, kagtuin ito biyan ay si Jesus. Mangkuta sa kung siya ginaya ng aton ginapaabot. Kaya kita mo, pinakabaskog man nga propeta, halin sa Old Testament, gin-fulfill sang, gin-prophesy sang Old Testament, nga maga-prepare sang alagyan ni Lord Jesus. Pero ini nga propeta, kunong duwa-duwa man. Niya kagtuin nyo to, anay si Jesus. Nga mangkuta sa kung siya aton ginapaabot. Kaya naman bali Jesus da siya. Nya balato si Juan nya nung ginapaabot niyo yahaw. Nya mga taho ayan nga kanami-nami sang bayo, nga mga gagara, mga malahalon. Ang balon mo si Juan inaay nga mga tawo sa palasyo sang hari nga naga-star. Nya balato si Juan ang mga bulag nakakita, ang mga bungol nakabati, ang mga piang nagalinakat, ang mga patay kuno gano, ang mga patay ga buluhi. Nya bulahan kuno ang mga wala nagapang duwa-duwa sa iya. Muna ambal ni Jesus kay Juan, mga sumulunod ni Juan. Time pagid na di nga biskan ano nga paratang ang mahimo nila na di kay Jesus, wala gid sila sa may mapamatud-an,
Basta uli isang after na disang trials na pamatud-an ni Pontius Pilate nga ni Poncio Pilato nga ning si Jesus wala gid sang sala biskan isa. Ano ang bal ni Pilato na di sa Matthew chapter 27 verse 17. So when the people gathered together, upod na din nila ang mga Pharisees, mga pari sa unang tiyempo. Pilate said to them, "Whom do you want to release me for you? Barabbas or Jesus who is called Christ?" Kaya tungod sa after sang trials ni Jesus, gin panglatigo panginandi sa kagin purung-purungan sang cross, nagin ko anyan pa sang kolor ubi nga bayo. Nga wala gid ko niya may makita sala kay Jesus nga taga Nazaret. Nya kay tungod pista subong suno sang promisa ko sa inyo sa kapistahan sa mga Hudyo maga-release ako sa isa ka priso. Nya diin la gusto nyo ang i-release nyo, ang i-release ko sa inyo ining si Jesus nga taga Nazaret o kun ini nga rebelde nga si Barabbas. Ano ko nambal sa mga tao di nagsabat na di sila sa Luke chapter 23 verse 18. But they cried out all together saying, "Away this man and release for us Barabbas." Kumbaga, ang bal ni Pilato, sinong buyan ko da sa inyo? Si Jesus o kung ining si Barabbas, anong bal sa mga tao, sa udyok, sa mga pari, sa una sa ilang tiyempo? Ano ko no? Buyi sa amon si Barabbas. Hindi ini namon hari si Jesus. Gin-reject nila si Jesus. No? Bisang, no? Biskan subong dumdamo naga-reject kay Lord Jesus as their Lord and Savior. No? Ginabaliwala nila ang offer ni Jesus about sa eternal life. Mga tao nga nagabaliwala sa pagka-Diyos ni Jesus kag sang iya nga ginhimo sa krus. Dumdamo subong bisan simpo hindi lang san time sa una sa Israel, dumdamo subong naga-reject sang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Hindi tanan nga nagasimba iya sang Ginoo kay damo man naga-reject. Baga kisulod na sa simbahan pero hindi nila gusto pagsundon ang mga teaching ni Lord Jesus, gina-reject nila. Kumbaga, ang ilang nga pagsimba do obligasyon na lang nga dapat kung Domingo makalakat ko sa simbahan. Without knowing nga ang ilag na panghimo gali wala naka-align sa pulong sang Ginoo no. No kagari nami pagit biskan kuno si Jesus gina-reject gyapon sa mga tao, but still si Lord Jesus kuno ara gyapon ga-offer gyapon sa mga tao sang eternal life. Kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kabuhi nga ilikaw sa paghukom sa silot sang impyerno. Tamo grabe si Lord Jesus. Sakto ginambal ni Jesus siya pulong ha. Wala ko ginatabog ang tagsa-tagsa nga mga nagapalapit sa akon. Kita mo damdamo kibot ka lang si Paul, si Apostol Pablo. Gabing pag-reject ya kay Jesus. Pero the more ya gina-reject si Lord Jesus, the more man ginapakita ni Lord Jesus ang grasya sa iya. Hasta sa time to na fulfill ang prayer. Ano ang bal ni Stephen sang ginapabato sa ni Paul? Ano ang bal ni Stephen? Lord, hindi na ni sila pagsukta sang ilang pagpatay subong sa akon. Kita mo na fulfill man to ang pangamuyo ni Stephen. Ginpamatian sang Ginoo sang nagapagwa si Pablo sa Damascus ginbulag yan adi kag nagpakita na di siya si Jesus nya Pablo nga gina hilabdan mo ako nya ako si Jesus nga taga Nazaret nga imo gina hilabdan nya tama na untati nang paghilabot sa akon kay do parehas na nagasipa ka sa talom ikaw gyapon masakitan pero at that time si gintugot ni Pablo, ay ni Lord Jesus nga si Pablo, that time, born again, matao siya sa Espiritu. Biskan gina-reject ka si Jesus, it's because grabe sa iyang ka-devoted sa Old Testament, sa Torah, or sa Pentateuch. Aliyan man kay Moses, yung padala sang Ginoo. Nagabot ang time, grabe si Pablo ka, grabe si Paul ka, usi ka, ka id-id sa scroll sang Old Testament, sa mga kasulatan. Pero sa nagabot si Jesus, hasta after sa nabanaw si Jesus, gin-reject kay gyapon si Lord Jesus. Pero the more yung na-reject si Jesus, ginpakita gyapon sang Ginoo ang nga gugma kay Pablo. Nambal Jesus, Hananiya kagto kato sa lugar nga tawag nga Matadlong, kag ikagto ito si Pablo nga taga Tarsis. Kag ibautismo sa pangalan ko, pag ibutang to sa iyang imukamot, kag ginbulag ko to sa anay. Pag after pagbutang ni Hananiya sang kamot sa mga mata ni Pablo, nakakita luwat si Pablo. Kasi Pablo gali ang suguon sang Ginoo para sa mga hintil. Biskan si Jesus ang damo or Bible sa mga tao nga nag-reject kuno sa iya. Hindi lang sang time sa una sa mga Pharisees sa Old Testament sa 2020 na subong 2022 AD ano Domini. Kumbaga after tuwas ta subong dumdam gapon ka reject kay Lord Jesus. Pero ang bako no ni Lord Jesus sa
book of Mark chapter 8 verse 38. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Na-reject nyo ko da, kung tao nga reject sa akon, kag nakahuya sa akon, ikahuya ko man siya sa atugbangan sang amay kag sa iya nga mga balaan nga mga anghel. Dapat hindi ta kahuya ang pulong, hindi ta pag i-reject ang pagwali sang maayo nga balita. Hindi ta kuno pag ikahuya si Lord Jesus. Kaya kung bisara mo Lord Jesus gani ikahuya ta pa nga si Lord Jesus gani ang balsang pulong, ginkuha ya ang tanan naton nga mga pag-antos, kahuyanan. Mangkot paano ginkuha ang kahuyanan naton? Ang natanaw ni sa TV, mga pelikula ni ano ning nakabutang da, nga si Lord Jesus gani ginalatigo da silang mga pelikula da, mga artista nakadaya ano pra, naka short o nakatawag na, nakadaya-per pa ko kung ano na, may tabon pa. Pero kung basihan ta sa pulong sa Diyos, si Jesus, samtang ginalatigo, wala ginaibayo, biskan brief, wala na. Puraw lang na, lagtag-tag tanan sang latigo. May mga talumpan ang gaulungot sa unod dyan. Pero batas yan ang kahuyanan para kita kuno kakasunyang aton nga mga kahuyanan. Siya to yung tanan ako sa krus. Di subong, amo na to ginhimo ni Jesus aton, tapos si Jesus si kahuya ta pa. Nga wala sa ganit mahuya, ang nagpalatigo to sa sakros, tapos ano pagid? Wala siya nahuya, nagpalatigo sa sakros, wala pa sa sangbayo. Ang sa pelikula na, may diaper pa na kag may brief, pero tutuod, may lampin pa, pero tutuod. Kung i-base mo gin sa kasulatan sa Ginoo si Jesus, wala gina detabon. Ginbatas ang Ginoo nga anak sa Dios mawian sa para kakaso naton makawianan kag paagi sa sina ang kapatawaran aton mabatunan paagi sa iya. Kumbaga siya tanan ang nagbatas, pero gin-reject ta pa kuno si Jesus. Matthew chapter 10 verse 33. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Nya kung i-deny nyo ko da sa mga tao, hindi na ako kapag-share sang pulong, ginakahuya nyo ko da, ginadeny nyo ko, i-deny tamang kamo to sa tubang sang amay. Dapat hindi naton pag i-deny si Lord Jesus. John chapter 12 verse 48. Mga warning ni si Jesus sa mga tao nga nag-reject sa iya, mga nag-deny siya. Ano ko no? There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them in the last days. Kumbaga, ang balay ni Lord Jesus, niya hindi akong maghusgar sa inyo, kundi ang mga pulong akong gipanghambal, amo na ako ang maghusgar sa inyo sa pag-abot sang tiyempo, sa last days. Kumbaga, dra kay justify kung mapalangit ka, umpay perno ka, based sa mga pulong. Kung inablang nga pulong, ginbato nimo o kung reject nimo. Kumbaga may hari pagid si Jesus, nag-example na di sa kuno sang isa pagid ka parables, kung sa diin ini nga parables gapanggid man sa iya. After ginpadala kuno sang amay ang ini nga, after kuno ginpadala sang amay o sang tagiya sang ubasan, ang anak para sa pagkuha sang iya parte, ini kunong anak ginpatay man sa mga agsador. Pasaon tang parables, kumbaga about gatukoy man isa sa about kung paano gin-reject sa mga tao sa una ang Messiah, si Lord Jesus. Kag ari basaon ta sa parables of the tenants. Mark chapter 12 verse 1 to 11. Pero ari ilunggo ni ako kay para mas nami agapos itindihon. Dayon si Jesus naghambal sa ila paagi sa mga palanggiran. May isa ka tawo nga nagtanom sing ubas sa iya talamnan. Iya inigin kudalan palibot, nagkutkot siya sing buho nga pulugaan sang ubas ka nagpatindog sing isa ka bantayan nga mataas. Dayon iya inigin paagsahan kag nagpanglakaton, pa-harvest siya. Verse 2. Sa tiuna sang pagpamupo sang ubas, iya ginpadala ang iya nga mga isa ka sulugoon sa mga agsador sa pagkuha sang ila sang iya parte sang patubas. Kumbaga in the day of harvest na nagpadala to siya sang Isaya ka servant kay para kuhaon kuno ang iya nga partida sa sina nga harvest. Verse 4. Gindakop nila ang sulugoon, ginbunal kag ginpabalik nga wala sing dala. Nagpadala liwat ang tag-iya sang isa namang kasulugoon, pero ginlampusan nila siya sa ulo kag ginpakahuyan. Verse 5. Nagpadala na naman liwat ang tag-iya sang isa pagid kasulugoon, ikatatlo na nagpadala. Kag ila inigin patay. No? Amo man ang ginhimo nila sa iban pagid.
Sang time nga nagpatanom ang tagiya sang ubas in times of harvest ginpadalay na tong sulugoon niya pagkuha sang partidaya. Pero ginhimo ko no ginpakawian ginpunal ang iban kuno ginpamatay pa sa magin pangsugo ya. Verse 6. Ang nabili na lang nga iya sarang mapadala or masugo amo ang iya gid pinalangga nga anak. Sa katapusan iya siya ginpadala sa ila nga nagasiling sa iya kaugalingon pagatahuron gid nila ang akon anak. Verse 7. Pero ang agsador nagsinili nganay amo ini ang manunubli dali patyon ta siya. Agud mangin aton ang iya palanublion. Gani gindakop nila siya kaginpatay, kaginhaboy nila ang iya bangkay sa guwa sang talamnan sang ubas. No? Ang pamangkot ini ayan nga parables lang gid ni, parabola lang gid ni ayan, palanggiran lang ni gani Lord Jesus, wala ni ayan bot silingon. Kaya nakabutan di sa parabolo. Ang tag-iya sang ubasan orang amo nagpatanom sang mga ubas. Kag sa time sang harvest, una-una niya ginpadala ang iya nga isa ka sulugoon. Pag abot sa sulugoon, gen, ano kung sa mga agsador, kung sa mga trabahador sa sinang ubasan, ila kuno inigin bunal. Ikaduwa naman nagpadala luwat ang tagiya. Pero amo man nila ginhimo, ginbunal kag ginpakawian. Sa ikatatlo nga pagpadala naman luwat sang magwa sang partida sa harvest, ini naman ilagin patay. Pag amo man nila ginhimo sa iban pa nga mga ginpadala sang sini nga amo. Sang uli hambal sang amo niya piyo kung ang anak ko nang ipadala ko tahuron gid nila. Pero sa nagabot ko ng anak ano ambal sa mga trabahador sa ubasan, ari ang manunubli patyon ta siya kag para mangin aton ang talamnan. Kumbaga gari first man na sa kaklatabo. Ang talamnan sa ubas amo ni ang butan ta kita mga tao ang kalibutan na lang. Sang time na sa ano nagpadala luwat ang amay, ang Diyos nga amay nagpadala sang mga propeta. Pero ang mga propeta ano kuno ginpangbunal sang time nila ni propeta Isaiah ginpanglagari buhi, sang time ni Peter ginpanglansang sa krus uli. Kumbaga gabing persecution sa mga prophet kag sang mga pinadala sang Ginoo. Unulay ang balsang amay kung ga-refer man sa parabol sa tagyasang ubasan ipadala kong bugtong anak. Kung ga-refer naman kay Lord Jesus Christ pero ang ginimo nila kuno ila ginigin patay. Amo tong ginlansang sa krus. Pero pamagi man to sang Ginoo kay para maluwas kita sa atong mga sala. Tinagambal pa ni gani si Jesus so, sa verse 10. Wala bla ninyo mabasay ang kasulatan. Ang bato nga ginsikway sang manunukod nangin pamakod nga bato. Kumbaga ang ini kuno nga Hesus, ini nga Yeshua, kung sa iya pa ngalan to sa Hebrew, si Yeshua kuno Yeshua ginpadala ni kuno sang amay sa kalibutan. Nagapaabot kung muda manluluwas ari si Yeshua. Kita mo tawag sa mga Israelino ni kay Yeshua HaMashiach, Diyos nga manluluwas or Savior. Pero ang ginimo sa iban kuno kay Jesus ano, ginlansang sa cross, ginlatigo, ginkoronohan sang tunok-tunok. No? Misaron ta. Ano kuno bla subong ang status ni Jesus sa aton tagipusoon. Ikaw isa man dabla sa mga nagasikway kay Jesus, even though tuod nga gapalapit ka simbahan pero hindi mo gyapon pag-obey ang mga teaching ni Jesus. Hindi tanan nga nagapalapit sa simbahan niya sing Ginoo ng bal Jesus sa John chapter 14:21. Jadto lang niya ang mga nagabaton kag nagatuman sang akon nga pulong, amo lang na iya ang nagatutuod nga nagapalangga sa akon. No? Ikaw isa man bada sa nagsikway kay Lord Jesus. No? Samtang hindi pa uli ang tanan, batunon ta si Lord Jesus, hindi ta siya pag isikway. Kaya ang bal Jesus, isikway nyo ko da, i-deny nyo ko da, ikahuya nyo ko, ikahuya ta makamutis tuga, subangan sang amay kasi ablaan nga maanghel. No? Hindi kita mangin Pariseo, hindi kita mangin pariyo sa mga Fariseo kay sa mga Hudyo nga nagapaabot sang Misaya o kun sang Mashiach. Pero sa nagabot ini nga Misaya, wala man ginbaton, ginpakawian pa, ginlansang pa sa cross, ginsikway nila, no? Aton batunon si Lord Jesus kuno samtang buhi pa ta bilang our Lord kag personal nga manluluwas. Kag kabay pa hindi na tayo magpatiga-tiga. Lord kapati ko, Lord, ikaw ang Diyos ang akong kabuhi. Ikaw ang magagahom sa akon. Lord, kung wala ka sa akong kabuhi, lagi ko yung may mahimo. Lord, sulod ka sa akong kabuhi, ipadala sa akon ni mo bla ang espiritu, Lord. Gusto ko na ma-experience na pambal perme sa mga Christians na ko sa mga nagbaton si mo. Gusto ko na ma-experience sa kabuhi kung inhambal perme na Brother Edgar ang ano ning bla ang espiritu.
Kaya totoo damo subong nga gwali parte sa blang nga espiritu pero wala man na sila ka-experience sa blang nga espiritu sila kabuhi. Wala na nagbalaton kaya lang nga kabuhi puro lang pagsikway. Kasulod sa simbahan pero ang teaching ni Jesus gina-reject. Ambal sang Ginoo simbahan nyo ko sa espiritu pero hindi la pagbatunon na mahimo ta di imahe amo ni nga aton Dios. Kumbaga ginasikway gapon nila. Inadala lang ang pangalan ni Kristo pero tutuod wala sila sing relasyon sa Dios. Kita mo kapaanggid sa una sang ni Jesus sa mga Fariseo kasi mga false teachers ang time niya. Whitewash tomb. Kumbaga ano ko no? Ang bali Jesus sa mga Fariseo o sa mga pari sa una sang time to nila, mga Romanhon. Nya do pariyo kamo sang pansyon or lubngan nga napinturahan sang puti. Namnami tulukon sa gwa pero unod yung mga baho nga mga tulan. To para man subong namnami tulukon sila ko, namnami tulukon galakat sa mga dalan ga ana. Gusto nila abi-abihon sila sa mga party-party. Oy, diri ka sir, diri ka leader. Pero ang Jesus, kaangay ka mo sa mga whitewash tomb. Dusin o ka mo, doon ka mga balaan sa itsura mo yun. Pero yung mga tagipusoon ko, ano, shadow kahigko, kag kabuo-baho. Kaya wala ka mo naka-align sa akon. Dapat ko nung align kita kay Lord Jesus. Pagambal sa Ginoo nga simbahon sa espiritu, wala idols, wala visual aid. Kaya biskan ano pa na ang mahikap si mo kamot, idols na siya utod. Pag dapat sundon ta ang pulong sang Ginoo. Hindi ta pag i-reject si Lord Jesus. Kaya biskan gambal patada nga galakata simbahan, pero ang mga teaching niya wala taman kay pangtuman. Church goer ka lang pero hindi kaya tutuod nga iya sang Ginoo. Kaya ang tao gina-justify nga iya sa sang Ginoo kung ginatuman mo ang pulong sang Ginoo. Kag dapat sundon ta ang pulong sang Dios. Hindi kita tumangin kaangay sa mga tao sa parabol. Nga sang impadalaan na sang ano, ginpatay pa nila. Wala nila ginbato ng Ginoo, ginpatay nila. Kag magabot ang time nga sa pagkasikway mo subong sa pagkay-deny mo kay Lord Jesus because nga ang lifestyle mo hindi magsanto sa pulong sang Ginoo. Ang bal sang pulong sang Ginoo amo ni sundon mo pero imo yan hindi ko da magsunod. Sunod ko da man. Diri ko yaw. Bog kuya, mainom kuya, nami yan inom. Kung sa magpamati ko Bible study, pero ano kamal Jesus, mabot ang time nga sa labton mo sa akon. Himuang tananda nga gusto mo himuon, pero hindi ka malipat, magabot ang time. Magbulag ng lawas mo sa kalag mo, ato bangay tanga dua, kag biskan biskan di nga pangalagyo, hindi ka di ka palagyo sa akon. Amo na utod, samtang buhi ka pa subong. Batunon si Lord Jesus, talikdi ang pagsimba sa mga Diyos sa ginimo sang tao. Batuna siya sa espirituhanon. Kaya ang Diyos sa Espiritu, hindi kita da magpati sa mga manunudlo nga kung ano ang kamaturan parte sa Diyos, ginalubag permi nila. Ambal sang Ginoo, simbahan nyo ko sa Espiritu kag sa kamaturan, pero hindi, may muhimo ta sa mga imahe, statwa diri ta masimba. No tani kung wala na sumpa, ano ambal sang pulong sang Diyos, ang inyo mga sala, pati sa inyo ang kapuapuhan, madalahig kamo. Ang sala sang ginikanan sa pagsimba sa mga imahe, sa mga rebulto, pati ang kapuapuhan dahig. Kaya ano ang bako sa Exodus chapter 20 verse 5 to 6. Visiting the iniquities of the father and to the third of fourth generation of those who hate me. Kumbaga sa mga nagasikway sa mga sugo ko da ka nagakaugot sa akon, sa mga tao nga nagasimba sa mga imahe da, ipadala ko akon sumpa sila hasta sa kapuapuhan hasta sa ikatlong henerasyon. Kag pati kapuapuhan mo dalahig, it's because ang imo nga pagsimba sa sinang mga imahe iyaman tugin sunod-sunod. Tiyan mo na utod sa tangara ka pa, buhi ka pa, talikdi na. Kaya may sumpa galing pagsimba sa mga imahe. Talikdan mo gina siya. Kaya para to ang sumpa mo utod, pati ang kapapupuhan mo. Sa imo plan subong ang sumpa utda. Simbaha ang Diyos sa Espiritu, hindi sa mga imahe. Kanambal sa pulong, ang mga nagasimbada ko nung hindi. Nangin faithful sa iya. Damor kagasimbada, damor mo man ginasikway ang Espiritu sang Diyos nga buhi. Hindi pwede nga the same time kasimba ka da ginasimba mo ang Diyos. Hindi biblical. Kumbaga ko no, samtang buhi ta, batunon ta ang teaching ni Lord Jesus. Okay naman namin, isang pulong. Before ta mag-close matag lang ko gamay. Before ta mag-close, matag ko gamay ni. Isaiah 53 verse 3 to 5. Ano kang balsang pulong? Gintamay naton siya kagin sikway. Si Lord Jesus kuno gin, tamay ta kagin sikway. Ginbatas niya ang mga pag-antos kag mga kasakit. Wala pa to sa gani tampi to or brief to sa atos sa cross. Kublas to siya. Ginbatas niya ang mga pag-antos nga kasakit kag ginkakas ang aton nga mga kahuyanan. Wala gani sang isa nga luyag magtulok sa iya. Wala naton siya ginsapak. Subo nga do wala gid siya kuno sang pulos. Isaiah 53 verse 3. Verse 4. Pero samtang kuno ginasikway nato ni si Lord Jesus, ginbaliwala tang pagpalansaya sa cross,
ginbatas niya ang pag-antos nga para kun tani sa aton. Kumbaga ginbatas siya. He hath borne our griefs and carried our sorrows. No? Siya tanan ang nagdala, nag-antos. Ang mga kasakit nga kintatani ang mapasan, siya ang nagpasan. The more ta siya ginadinay, the more yaman to ginapasan ang mga kasakit nga para kun tani sa aton. Naghuna-huna pakita ko no nga iya mga pag-antos silot sang Ginoo sa iya. Sa mga tao sa Israel sa una niya silot na sang Ginoo kay gina-equal mo da, gina-equate mong kaugalimon mo da nga panday ka lang mapakuno-kuno ka da nga Dios. Amon sa unang balila kay Jesus. Pero ano ko no? The more ta siya ginasikway, ginahuna-hunaan ta siya nga ina ang mga pagbata siya sa cross para sa kalwasan ta, pero ang ginpinisara pa sa mga tao sa mga Israel noon siya silot na sang Dios sa iya. Gin-reject gyapon nila si Jesus. Verse 5. Pero ginpila siya tungod sang aton mga sala, ginhanot siya tungod sang aton mga kalautan, nga ginhimo ang silot nga iya ginantos naghilway sa aton. The chastisement for our peace was upon him, by his stripes we are healed. Kumbaga paagi kuno siya mga lagob kitagin ayo. The more tagin sikway si Jesus galito gin pasaan niya to yang cross. Kumbaga sige na sikway ko da ni sang una ko kasi sikway mo kay Lord Jesus ang ako nadakuan ko sa mga sang mga relihiyon nga ginapatihan ko dako. Gin sikway ko si Lord Jesus ginasimba ko sang una yung ginhimo sang kamot sang tao gapabakal pa ko gani kay gusto ko may ara man ko ya visual aid. May ugas-ugasan ko, may laban-laban ko da bayo ya. Pero damor ko guli kasi simba sang una, hindi ko guli agara sa Dios ginsikway ko si Lord Jesus. Kembal si Lord Jesus, simbahan niyo kuya sa espiritu kag sa kamaturan, hindi sa kabutigan. Dapat kano, hindi ta gid pagsikway si Lord Jesus, batunon to siya. Batunon ta. Hindi klaro, gintamay ta siya biskan damor ta siya nga ginatamay, damor yaman to ginpasaan sang cross. Kay gali para to sa aton nga kaluwasan. Kumbaga hindi ta pag-isikway ang Ginoo kay grabeng pagbatas ng Ginoo sa cross para lang luwason kita. Luwason kita sa kamot ni Satanas. Luwason kita sa mga sala nga mga pagtudlo. Galatians chapter 5 verse 1. Si Jesus kuno ang naghilway sa aton. Ginhilway ta sa sala sa gawom ni Satanas sa pagkaulipon sang sala sa mga lain nga ginapanghimo. Kag magpakaligon nga kita kuno kag hindi na ta magpaulipon paluwat. Ang balsa Galatians chapter 5 verse 1. Ginhilway na ta ni Jesus. Kumbaga dapat pasidunggan ta si Jesus. Hindi ta sa pag sikwayon. Kag kabay pa may natun-an ta subong sa aton nga Bible study. No? Subong kalibutan, subong damo, subong damo may ginaparada, kay ginapatiyan nila amo na ang tugtuod nga Dios. Pero ang pulong sa Dios gambal. Ang mga nagapractice sa idolatry, ang mga simba sa ginimuymo sa makamot, hindi nangin tampad sa Dios. Gagambal sa pulong sa Dios. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Ang mga nag-star sa sinako ng mga imahe kag sa mga ribulto hindi Dios. Espiritu sang demonyo nag-ilistar sina kay gusto nila sang demonyo magmilagro na. Kay once sa magmilagro na, grabe ang pagsupak sa second commandments. Hindi mo na pwede ang Dios nga amo to ang balko ligad sa akong ligad nga live. Hindi pwede nga ang Dios nga nagbawal sa aton sa pagsimba sa mga imahe kag ribulto amo na ang Dios nga mahatag milagro. Kung himuon nyo na karon hindi sa karon consistent or hindi sa karon gali to shadow ka pulido sa iyang commandments, iya sugo nga pagbawal tapos pamilagrohon niya man. Kung nagmilagro na hindi niya alin sa Ginoo, hindi niya alin sa Dios. Si Satanas niya nagmilagro. Kaya biskan si Satanas pwede ka pa kuno-kuno nga anghel sang kasanag para kamo patalangon. Kaga mo na dapat batunon ta si Lord Jesus, batunon ta ang blang nga espiritu. Kag ini ko nga blang nga espiritu sa John chapter 16 verse 30, amo ni ang magatutoy sa aton sa kamaturan nga halin sa Dios. Ini man nga Holy Spirit, amo ning matudlo sa aton nga ang Dios espiritu. Hindi ginhimo-himo sang kamot sang taho kag kabay pa nga sugod-subong kuno si Jesus batunon ta na sa aton kabuhi. Bukaron ta aton Bible. Hindi tada pagbutang da nga do ginabutan ta lang da sa lamisa. Nga para lang kung may bisita ta, mambalaton bisita nga ay kanami may Bible siya. Pero do ng Bible gali wala man mabrihan. Kumbaga wala yuko kay wala ginabrihan. Bukaron ta aton Bible. Nambal ni Lord Jesus gina sa John chapter 14 verse 21. He who has my commandments and keep them is the one that truly loves me. Mga tutuod lang nga taho nga nagabaton sa Bible sa iyang nga pulong kag nagabaton sa mga teaching diri sa sining Bible amo lang na kuno yang mga matutuod nga nagapalangga siya
Kag dira ta na pamatud-an kung nabasa tiya pulong, it means ara ta siya wala ta sa ginasikway. Kag kabay pa may natun-an ta subong sa aton nga pag Bible study. Kag kita maga-closing prayer. Ginoong Dios amay, salamat Ginoo sa sining adlaw nga imo naman kaming tagaan sa kagiyunan sa pagpalapit sa imo pagi sa imo blaan mga pulong. Lord, salamat Ginoo kay ikaw ang Dios nga biskan ginsikway ka namon sa una sa mga tao, sang time pa sa mga Israelinhon ginsikway kanila, pero ikaw Ginoo gyapon nag-offer sa imo tagipusoon, sa imo kaugalingon, nagpalansang ka sa krus. Ikaw ang Misaya nga gin-reject nila, but biskan gin-reject kanila Ginoo, ginpasan mo gyapon Ginoo ang krus. Wala ka Ginoo ya lampin o kon brief da Ginoo samtang gina or short samtang ginalansang ka Ginoo. Ginlatad-latad ka da Ginoo, ragged ang lawas mo da Ginoo sa krus. Ragged ka Ginoo, ginbukbok ka, ginpilas, ginbunal ka. Pero wala ka gin magreklamo. Kumbaga, the more kada Ginoo nga gina-reject, the more kada Ginoo nga ginapasakitan, gaalagay ang imo mga dugo sa cross. But still Ginoo ginbatas imo ni nga makasakit para kami luwason. Luwason kami sa sala, kag deliver kami, kag reconcile kami sa Amay. Salamat Ginoo, salamat Dios Amay sa imo pinadala kay Kristo nga amon Misaya or tagapagligtas or manluluwas. Kag salamat man sa imo balaan nga espiritu nga ginpadala sa pagtuytoy sa amon, pagtudlo sa amon sa tanan nga kamatuoran. Gamita kami Ginoo samtang ari kami di sa kalibutan. Ginoo, ang Bali Solomon, ang kabuhi nga wala sa imo wala gid sang pulos. Nangin may pulos lang ini nga kabuhi kung ara kami sa imo, kag ginamon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ning aga sa tanan.